These are stories that often go unheard, yet every one of them has the right to be shared. Magandang araw at welcome sa Stories of Hope and Warriors, isang lugar kung saan tunay na mga kwento ng pag-asa at lakas ang ating pinapakinggan. Sa episode ngayon, usapan tungkol sa voice journaling, isang simpleng gawaing pwedeng magbigay lakas, maglinaw ng damdamin at magbigay ng tulong sa pakikipag-usap sa pamilya. Sa susunod na mga minuto, matututunan ninyo ang praktikal na paraan kung paano magsimula, privacy tips, at kung paano gawing meaningful na bahagi ng inyong paglalakbay ang mga recordings na ito. May mga araw na pagod na ako, pero kapag nireply ko yung maliit na mensahe ko sa sarili, naririnig ko kung gaano ako naging matapang noong araw na iyon. Ayan ang maikling clip mula kay Maya, ang ating guest ngayon. Tanong, paano nakatulong ang tinig sa pag-ahon? Dito magsisimula tayong maghukay ng mga sagot, kasama ang personal na kwento ni Maya at ang pananaw ng isang psychosocial worker na si Ana. Maya, maraming salamat sa pagdating mo. Ana, salamat din at sasamahan mo kami. Bago tayo sumisid, isang maikling pagpapakinala. Maya ay isang survivor na gumamit ng voice memos mula sa unang napansin niyang pagbabago hanggang sa post-treatment. Si Ana naman ay psychosocial support worker na tumutulong sa mga pasyente at pamilya sa emosyonal na pagpoproseso. Ay, salamat Rina. Nagsimula ako mag-voice memos dahil hindi ko maayos na may paliwanag sa text ang bigat ng nararamdaman ko. Mas natural na lumalabas ang boses ko. Minsan umiiyak, minsan nagmumura ako sa sarili, pero higit sa lahat, nai-record ko yung araw-araw na maliit na tagumpay. Nalakad ko nang lumabas ng bahay ngayon, o tumawag ako sa anak ko, at hindi ako masyadong natatakot. Maya, napakalinaw ng iyong sinasabi. Ang voice memo ay parang maliit na time capsule ng emosyon at lakas. Pwede mo bang ikwento ang isa sa pinakamalinaw mong naitalang sandali at kung bakit ito mahalaga sa'yo? May isang araw na tapos ko lang ng chemo at sobrang pagod. Nag-record lang ako ng 30 segundo. Tumawid ako papunta sa labas ng bahay at umuko ako sa kumukulong araw. Natakot ako pero nandito pa rin ako. Pag-uulat lang ng simpleng ginawa ko. Pagkatapos ng ilang buwan, pinakinggan ko yon at narealize kong hindi lang iyon maliit na bagay. Yun ang unang araw na pinili kong lumaban muli. Ang boses ko mismo ang nagpapaalala ng tapang na iyon. Napakamahalagang pananaw, Maya. Ngayon, lumipat tayo sa praktikal na bahagi. Paano magsimula ang isang tao na gustong subukan ang voice journaling? Ana, anong payo ang ibibigay mo sa device at privacy? Simplicity muna. Gumamit ng phone recorder app na may local storage. Ito ang pinakamababa ang barrier. Kung gustong dagdag na proteksyon, pwede ang password-protected app o i-store ang mga files sa encrypted folder. Mahalaga ring mag-set ng intent. Halimbawa, 5 minuto kada araw para mag-record ng isang pagsasalaysay o kahit isang tanong na sasagutin. Ano ang pakiramdam ko ngayon? O anong maliit na tagumpay ang nangyari ngayong araw? Maya, sa personal mong karanasan, gaano kadalas ka nagre-record at anong mga prompts ang madalas mong gamitin? Nagsimula ako 2 beses sa isang linggo. Pagkatapos, naging araw-araw kapag gusto kong magproseso. Mga simple lang ang prompts. Ano ang pinakamahirap na nangyari ngayon? Ano ang nagpasaya sa akin ngayon? O minsan, nagre-record ako ng maikling mensahe para sa anak ko. Ina, nagawa ko to ngayon. Yung mga mensaheng iyon ang naging regalo ko sa sarili ko at sa pamilya. Isang mahalagang punto. Kapag nagre-record, maging aware sa mga triggers. Kung bigla kang lumiyak o nakaramdam ng matinding disorientation, huminto muna at gawin ng grounding exercises. Ilang malalim na hinga, tingnan ng paligid, o mag-text sa isang pinagkakatiwalaang tao. Kung ang content ng recordings ay nagdudulot ng paulit-ulit na trauma, mahalagang humingi ng professional na suporta. Magandang paalala, Ana. Ngayon, ilang konkretong hakbang para sa nagsisimula. 1. Pumili ng device at app. 2. Mag-set ng frequency, kahit 2 to 3 minuto araw-araw o ilang beses sa linggo. 3. Gumamit ng simple prompts. 4. I-prioritize ang privacy. 5. I-revisit ang recordings paminsan-minsan para makita ang progreso. Dagdag ko na rin, kung balak mo itong i-share sa pamilya,
Magbigay ng konting konteksto bago mag-play. Minsan, pinapakinggan ko muna ang mensahe at sasabihin ko, ito yung araw na, para hindi magulat ang makikinig. At kung ayaw mong i-share, ayos lang din, personal na tala ito para sa'yo. Meron din low-cost alternatives, text journaling, voice-to-text apps, o magsulat ng isang one-line gratitude log. Para sa mga gustong gumawa ng legacy tool, pwedeng i-curate ang favorite clips at gumawa ng audio letter para sa pamilya. Pero bago mag-share publicly, i-consider ang privacy at emotional na impact para sa tatanggap. Ana, sa professional perspective mo, ano ang therapeutikong value ng voice journaling at kailan dapat i-refer sa isang therapist o support group? Therapeutic value niya, tumutulong itong gawing concrete ang abstract na emosyon, nagbibigay ng bagong perspektibo kapag pinakinggan mo ang sarili, at nagsaserve bilang dokumentasyon ng resilience. Kailangang mag-refer kapag may persistent distress. Halimbawa, kung ang isang recording ay nagpapalakas ng panic attacks o self-harm ideation, o kapag ang tao ay nahihirapang gumana sa araw-araw dahil sa emotional load. Sa ganitong kaso, agad na makipag-ugnayan sa mental health professional o support services. Bago tayo mag-summarize, isang mabilis na practical checklist. Device na secure, set a short routine, pumili ng 1 to 3 prompts, itala ang privacy plan, at magplano kung sino lang ang makikinig. Kung nagdududa, kumonsulta sa psychosocial support o sa inyong care team. Kung tutuusin, ang pinaka-importante ay ang pagtatapat sa sarili, ang pagre-record ng maliit na tagumpay, kahit na simpleng pagngiti, ang nagpapakita sa akin na may mga araw pa ring may dahilan para magpatuloy. Kung may makakabasa o makakanig ng kwento ko at masubukan nila ito at makatulong, yun ang tunay na reward. Recap natin ang mga pangunahing takeaway. 1. Voice journaling ay accessible at makakatulong sa emosyonal na pagproseso. 2. Mag-set ng simple routine at prompts. 3. I-prioritize ang privacy. Gumamit ng recordings para makipag-ugnay sa pamilya ng may konteksto. Humingi ng profesional na tulong kung ang emosyon ay nagiging napakalaki para mag-isa. Kung nahanap ninyo ang episode na ito na kapakipakinabang, imbitasyon namin kayong mag-subscribe sa channel para sa mga susunod pang kwento ng pag-asa at practical na tips. Maaari rin kayong magbahagi ng inyong sariling karanasan kung komportable kayo upang makatulong sa iba. Maya, Ana, maraming salamat sa pagbabahagi ninyo ng oras at puso ninyo. Salamat din, Rina. Sana may malitman o malaking may bahagi ang mga tinig natin para sa iba. Thank you. Tandaan, simple steps, malaking epekto. Kung kailangan ng suporta, humanap ng lokal na psychosocial service o helpline. Hindi kailangang mag-isa sa pagproproseso. As we end today, let us remind you that even in the hardest moments, hope is always within reach. Bilang paalala, kapag nakaranas ng matinding emosyon, itigil muna ang pakikinig at humingi ng suporta. Hanggang sa muli, hope is stronger than fear. Screen share, survive.